Okay, once again, good morning to each and everyone. This morning, magpadayon ta mga igsoon sa disobedience, ika-15 na ni nato pagtuon sa disobedience. And we are still in the book of Judges. So, sa di pa ta mo padayon, mag-ampo ta mga kaigsonan. Let's all stand. Our gracious Heavenly Father, once again, Lord, we thank you and we praise you this morning. Nga ikaw naasa mong taliwala. We believe in your words, O God, that 2 or 3 that will gather in your name, you are in the midst of them. So please, Lord, teach us your ways. Allow us, O God, to understand your message. And I pray that you will bless me, use me, empower me, O God, this morning. And also, I pray, dear God, that you will allow your children to realize if there is disobedience in our heart, that we may repent and may change our ways, O God, to change into your way so that we could enjoy the blessing that you prepared for us. Isip imo mga anak. And once again, Lord, help us to honor you in spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may take your seat, please. So the title of this message is Delayed but Delivered. Delayed but delivered. Always remember, ang disobedience maugyoy makakos og delay. God promised victory to His children, even to the churches today. Ang Ginoo may nagsugo nato nga atong buhaton ang angay natong buhaton, and it is God that will guide us. It is God that will bless us along the way. It is God that will help us to reach the victory. But if we choose not to obey His voice, kita mo'y mukos og delay. And maybe, basig di ta kaabot ani dito sa finish line, mga wagtang na ta mga kaigsunan, maayo lang unta kung makapadayon ang mga nagsunod. Ang problema kung dili sila kakita, mga igsoon og example, unsa may ilang buhaton. Muna'y dako kayong problema nga dapat kita nga mga hamtong na, kita nga mga nakasabot sa kabubuton sa Ginoo, kita maghimo gyud og example, magbilin ta og nindot nga ligasiya mga kaigsuonan before we die. Amen. Para makakita sila ba og kana bitong mga say tawag ana mga og sa kwan pa mga signages, mga bisan pa kung kanang makuan sila kanang mupahuway sila, nigbalik nila na, gihapoy guide, makita nila because of the example that we did. Maunay na kanindot. So, disobedience may delay God's blessing, but it can never defeat His deliverance. Israel's story in Judges chapter 4 reminds us that though sin brings bondage, God's mercy brings breakthrough. Ang kaluoy sa Ginoo mga kaigsuonan mo'y makapalapos nato. Kay kung basihan lang kung unsa ta nga klase nga tao mga igsoon, wagi angay palutson nato. Muagri mo na? Wagi angay palutson, pero manala pasalamat tas Ginoo mga kaigsuonan nga ang iyang mercy mo'y atong giagad. So ang Ginoo pod nagagad sa iyang mercy, and hopefully di ta makalimot anak mga igsoon, di nato abusaran ang iyang mercy. Now, tulo kabutang aning kabuntagon mga igsoon nga atong isgutan, kabahin aning atong message karon. Number 1, disobedience brings bondage. Ang disobedience makahatag gyud nato, kanunay gyud na mga igsoon nga in bondage gyud ta. How many times na nahitabo sa mga Israelites, sa diyan nagpabadlong sila, gitugyan sila sa kamot sa mga di ra ba mga buutan, mga oppressors. Sa kagahi nilag ulo mga kaigsunan, magbalik-balik. O ginaot pa kaning ilang gibuhat, enough na ni nga mahimo natong lesson nga dili nato balik-balikan kanang atong gisigi o pabadlong pasakit sa kasing-kasing sa Ginoo. Kay nag-abusar na taana sa kanindot sa mercy sa Ginoo mga kaigsunan. In Judges chapter 4 verse number 1 to 3, atong basahon ng bersikulo mga kaigsunan.
1 to 3. Ingon sa Bible, verse number 1, "And the children of Israel again did evil in the sight of the Lord when Ehud was dead." So si Judge Ehud, mga kaigsunan, namatay naman siya. Siya gigamit sa Ginoo katong atong gisgutan last Sunday. Namatay naman. So unsay gibuhat nila, mga igsoon? In verse number 2, "And the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, that reigned in Hazor, the captain of whose host was Sisera, which dwelt in Harosheth of the Gentiles." Kinsa man ni buutan ni siya, atong tan-aw ng bersikulo, mas maaning Bible mutugan, mga igsoon. "And the children of Israel cried unto the Lord, for he had 900 chariots of iron, and" how many years sila gi-oppress? 20 years he mightily oppressed the children of Israel. Wala lang kay gi-oppress, mga kaigsunan, but mightily oppressed. Perting grabiha aning Jabin, mga igsoon. Karong panahon na ang oppression sa mga Kristohanon may pagkapariha gihapon kay Jabman, Jab-in. Jab-in. Medyo gibuwag lang gamay, Jab-in. So, naadihang opresyon. Kay kung ikaw na ang imong heart naadiha sa pagpangalagad sa Ginoo, ma-feel gyud nimo ang oppression sa imong spirit. Vexation of spirit gyud ang imong makita, mga igsoon. I've been there. I've been there. Are you listening? And I cannot understand, mga igsoon, kung naadaghan mga Kristohanon, mura magmakakuan na sila, murag okay ra ba? Okay lang nga, di sa takasimbaron kay normal man na, trabaho, ginabuhi, manta, abnormal na, mga igsoon, para sa mga Kristohanon. Mo na maisugon ko nga musulti ninyo ani, mga kaigsunan, kay mo na akong giagian sa una. And niabot sa time sa akong kinabuhi that I need to choose. Na ay crossroad, niabot sa akong kinabuhi. Gitagaan ko sa Ginoo opportunity to serve. And I choose God. Sugod atong panahon na, mga kaigsunan, di gyud ko kalimot. Sa dihang gihatag na nako sa Ginoo akong kinabuhi, sa dihang ako nang gialaw nga ang Ginoo may magbuot, mga igsoon, nitinaw ang dagan sa akong pangunahuna kabahin sa kinabuhi. Lahi gyud kung ang Ginoo mo ay mugayad nato. Nindot na, dako na kayog tan-aw nako ang kinabuhi, dako na kay meaning, mga igsoon, nga dili angay usikan. Labi na sa mga Kristohanon, giluwas ka sa Ginoo for a purpose. Naay reason nganong gitagaan ka sa Ginoo og bag-ong kinabuhi. Naay reason nganong gitagaan ka sa Ginoo og kanabitang kanang kaluwasan, eternal life. Unya gibag-o kaniya. Naay rason nganong sa imong pangidaron maunang idara ka na luwas. Pero nganong gialaw man sa mga Kristohanon karon nga moabot og 20 years, mga igsoon kaniyo, may tag 20 years lang. Sila niabot og 20 years, ilang gialaw, mga kaigsunan, nga gi-oppress sila ni Jabin. Israel's repeated disobedience after the death of a leader shows how quickly people fall back into sin when spiritual vigilance is lost. Tinuod yun eh. Disobedience always leads to oppression and bondage. Kaning nahitabo sa Israelites, mga igsoon, it is so real today. Nga sa dihang medyo malos na ang atong kanang grip bitaw sa pagtuo, amo balik yun ta dito kung unsay atong ipambuhat sa una. Muna importante kayo na ang kanabitaw pagtudlo sa Ginoo nato nga kinahanglan i-renew gyud nato atong spiritual life every day. Renew your spirit every day. Gitawag na nato, mga kaigsunan, that is our religion. To remain unspotted in this world. And it is our duty to offer our life, mga igsoon, ngadto sa Ginoo nga living sacrifice, holy and acceptable unto God. Reasonable service ang tawag sa Ginoo ana.
So dapat atong butangag reason ni atong kinabuhi igsoon nga magamit nis Ginoo. Kay pwede maguni i-disregard sa Ginoo good. Di man mo gamit ang Ginoo mga kaigsunan kung ang imong quality worldly. Dapat ang imong kinabuhi according to what the Bible says. Kay di man mo sibo mga igsoon ang imong kinabuhi, di mo sibo sa buluhaton sa Ginoo kung dili kabubuton sa Ginoo ang imong gibuhat. So if you are not informed or properly kanang informed sa kabubuton sa Ginoo, awa na mo ra ka magkapakapa mga igsoon kay di magid kauyon ning unod gyud. Di makauyon ang unod sa kabubuton sa Ginoo, musukwahi gyud ni. So, mao na nga sigig disobey ang mga Kristohano naa sa prisuhan. And that is the reason why bisag unsa og guide karon sa mga pastor, ang mga Kristohano na ay field lagi. Ingon ang Ginoo ready for harvest. Amen. Ang problema, the Christians cannot look on the field. As what God is saying, look on the field. Amen. Kay ang harvestonon, ingo pa sa Bible, plenty. Ang laborer, few. Sa ilang ka few, ga-argue pa. Sa ilang ka-few, gahi pag-o. Kaya sayo na magyunong ta kayo natudluan ng mga pobre, mga kaigsuunan. Ang kaning soul winning discipleship, gisusama gini sa Ginoo aning duha, kaning fishing o planting. So dili ka pwede mo tanong basta-basta kung dili nimo usa siya i-cultivate. So kinahanglan kag cultivation, the preparation of the ground. According to the Bible, na ay lain-lain nga klase nga ground, mga kaigsunan. Upat ang gipakita sa Bible na ay wayside, wag yung kay chance diha. Na ay stony ground, katong mga nagkalisod. Na ay mga thorny ground, katong mga naay kaya. Pero na ay good ground. Asay gipatamnan sa Ginoo. Good ground. Kay way kapuslanan kung itanom nimo sa wayside. Mupuslan kadyot kung naa sa stony. Kay gabos problema, pilion man ang ilang pag-sulbad problema kaysa pag-worship sa Ginoo. Ang katong mga thorny, mga kaigsunan, tungod sa ilahang kadaghan sa kwarta, mas pilion nilang kalingawan kaysa pag-adtos Ginoo. Kalingawan sa kalibutan, kay naa, ka-afford lagi. So, kwarta ilang gisimba. Good ground, asam tamangita anak. Asam ta mangitag tao nga naghandom sa Ginoo. Asam ta mangitag tao nga automatic mga kaigsunan pag nakakitag Bible murag muhilak sa kalipay. Asa ta kita? Wala. Mao na ningon ang Ginoo, principle of farming. Wa gyud ground mga igsoon nga for sale, ready to plant. Kita mo? Ug marunon pa na oy. Daruhunon pa na. I-cultivate pa na, butangan pa kanang patambok mga kaigsunan sa yuta. Dili na basta-basta. Mo na kita mga Kristohano, giyano-yano lang nato ning ministry of the gospel. Kay maglakaw-lakaw rata dito sa daan, makita ta naglingkod diha. Dong, minaw dong. Imo lingkuan niya, diritsuan imong tanom ba? Wa pa ginan imo gi-cultivate. Diritsuan imong tanom. Tanawa, mga example sa Bible, oh. Sa wa pa explain sa Ginoo, si Eunuch, nagbasa usa. Ug nangita sa meaning ba, gusto makasabot ba? Mo to pag-abot ni Philip, iya na lang kuan na lang niya, gi-explain na rin niya, kadyot na kayo. Nakikita mo mga igsoon na ay preparation sa ground. Ug sa dihang na-prepare na, diha pa ta mananom. Okay, mangutan na ko ninyo. How can you prepare the ground? Klaro naman na, gisulti sa Bible, unsay problema. Kalisod o kaharuhay. Problema na both. So, saan man na nimo pag-prepare sa ground, depende sa sitwasyon sa tao. Nakasabot ta? Muna kung tarungon ang yun nato ng mga kaigsunan, di yun ta kadadiri sa simbahan ug dili bunga. Bunga gimadani mo kay natarong man nimog tanom. Mo na daghan kayo mga kaigsunan, makita na to.
Ang mga naong sa mga Kristohanon, ang mga daan wa na niya, mga bag-o na sang naong, ang attendance mao ra gyapon sugos pagsugod hantud sa pila na ka tuig. Kay kung tinuod pa lang nagbabungahon ang mga Kristohanon, depende sa edad sa simbahan mga igsoon, ana kabaga ang membro. Kay ang mga daan dili mawagtang. Ug ang mga bag-o nagsigig paningkamot og tubo mga igsoon kay insakto ang yuta nga gitamnan. Na-cultivate man. Naminaw ta? O arita sa fishing. Taga niya, taga. Ari man diri mahuk. Pero mangutan ako, nakasuway na ba mong pangisda? Huwag mo kusuway pangisda. Suway good. Adto mo dito sa dagat, unya, ang taga, ibutal na dias tubig. Walay paon. Walay paon. Tanaw na itong pilay kuha ni mo. Muna sige, tag-adto dito mga kaigsunan, ang tanaw sa mga tao na to mga irihis ta. Mga protestante against their faith. Muna sige, taglabay dito sa taga, sige labay sa taga, butangi ko nagpaon god. Unsa may ipaon kasagaran diha? Pagkaon, di ba? Pagkaon. Ug unsay ganahan sa isda? Ayog pugsa. Butangan din ako cake din day. Pandesal. Makaon ng isda pandesal pero mas ganahan imo gyud na istorya ng isda unsay ganahan nimo da. Di ba? Ang uban ganahan ng isda og kanang worm. Ang uban ganahag isda sad. So magdepende mao sa tao. Imong susihon mga igsoon mo na dili basta-basta ang pagpangisda. Susihon nimo gusto nimo ang dakpo nimo balyena. O ayog pauni og kanang pagkaon as bulinaw. Nakasabutan na. Depende na sa isda. Mo na ibutan nimo paon. Mo na ang tao imong ikuan mo ra imong stelo mo ra gyapon pareha ra tanan. Mo na you need to be wise as a serpent but harmless as a dove. So para dili ta sayang-sayang sa atong oras. Mo nakita mo disobey ta, delay. Ug ang mga Kristohanon kay wa man panalangin ni sa Ginoo, gipangkapoy sa pagpangalagad pero way panalangin, nagpapriso. Kay sumusugot tag sa dili, mangaon magyud ta. Unya wala man nabugtian og panalangin ang atong aksyon kay ngano man di man mao. Abisag ikaw kay bawo man ka, ni order ka mga kaigsunan, di mao ang niabot mo bayad ka. Di way halin ang namaligya. Di magkakamao mamaligya do. Di man nimo akong gipalit nganong kanima imo ihatag. Nya di man na siya pwede mamugos nimo kay di lagi na mao akong gusto. Nakasabot. O mo na ang Ginoo na may gipangayo. Unsa may atong gihatag? Unsa atong gihatag? Mao ba? So kung dili mao imong gihatag, ay sige pangayog sweldo. Kay di man mao imong gihatag, bring forth fruit that should remain. Mao na gipangayo sa Ginoo. So para mahimo na siyang fruit, cultivate. Para mahimo na siyang presentable sa Ginoo, teach. Mao na gingon sa Bible, sa Great Commission, teach. If you disobey that, walay resulta. Karon, number 2. Disobedience demands deliverance. Kay sa dihang ma-oppress na ka, diha maka-feel mga kaigsunan pa ita, warang tay kagawasan ani. Hello? Di ba oppression never been good? Never been good. Oppression na guna. So, sila sa diyang gi-oppress sila, experience naman nila, agoy, oppression na sad. O, tanawa sa Judges chapter 4, verse number 3 to 22. Verse 3, and the children of Israel cried unto the Lord. Nagkalisod naman. They cried unto the Lord. Kabantay mo sa dihang
lisod na kayong kinabuhi, sa diyang wa na pagkaon, di ba, hilag na ta, Lord, unsa naman ni Lord? Wadyo ka, nangutana ni mo, na unsa na magkadung, anong wa makapanalangin is Ginoo. Huwag ito'y pangutana na, no? Ang ato pangutana ng Ginoo. Lord, gano man ni Lord, gitagaan mo ko ni mong sakit. O, Ginoo ito pangutanon. Huwag yun mo pangutanay mo kong galing, unsa nagipangkaon ni mo. Di unsa ni mo pag-atiman. Ang gipaatiman sa Ginoo. Atom lang responsibilidad nga mag-amping. Unyag di ka mag-amping mga igsoon, pwedeng kaon ni mo, habhab ka mga igsoon, basta baboy na, ha? basta kuha na ka ng lechon, why pugong? Walay boundary. Are you listening? Mag-take home pa ta. Lechon na guna. Oh. Muna yung problema sa mga tao, igabot sa sakit. Lord, nganong imo kong gitagaag sakit? Ginoo may pasanginlan. Ikaw may wa nag-amping. Mauni diri hilak na sila mga igsoon. And the children of Israel cried unto the Lord, for he had 900 chariots of iron. Laliman ka na. Unsa nga klase nga tao ni si Jabin mga igsoon, and 20 years he mightily oppressed the children of Israel. Di ka mohilak ana mutyabaw nga tos Ginoo, Lord, tabag Lord, we are oppressed. 20 na katuig. Uy, kaning 1 year oppression, mga igsoon, COVID lang tag, na, tuig kapin. O kumusta? Di pa pabaksin dayon? Kaya nga naman, hadlok ta ma-oppress. Ang uban na stress. Daghana na stress ato mga Kristohanon hinoon. Mao na problema, dali ra kay ta mo surrender, pero wa ta ni surrender sa Ginoo, dito ta ni surrender sa gobyerno. Thy will be done. Ang Ginoo nagpaabot ra gyud na nato. Sa dihang kuan na sila kanang gikapoy na sila sa 20 ka tuig mga kaigsunan, so dagan na sila sa Ginoo. Unya ang Ginoo naa din siya gi-assign, and Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot, she judged Israel at that time. Siya mo'y nahimong judge ni sunod siya ni Ehud mga igsoon. And in verse number 5, the Bible says, and she dwelt under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in Mount Ephraim. And the children of Israel came up to her for judgment. Nangutana, nangayo sila og pakitambag, what shall we do? O tanawa, gipahinumduman sila ni Deborah mga kaigsunan in verse number 6. And she sent and called Barak. Kani si Barak, he was the commander of the soldiers. So si Barak gitawag, the son of Abinoam, out of Kadesh Naphtali, and said unto him, hath not the Lord God of Israel commanded, saying, go and draw toward Mount Tabor, and take with thee 10,000 men of the children of Naphtali and of the children of Zebulun? Di ba giing na namantika ana? So gi-remind sila sa judge mga igsoon, unya si Barak kay nahadlok man, ni mura man siya natalaw ba? No, kani si Barak mga igsoon, naani siya nabilong sa Naphtali. Siya mo'y commander sa mga armies didto sa Naphtali. So kaning Naphtali og Zebulun, hasta sa New Testament, murag gakuyog yun ni sila mga kaigsuonan, kay duol naman ni sila. Kaning Zebulun, naani siya sa murag maritime ni ang iyahang ang lugar niya ba, nas kadagatan bitaw duol sa dagat. Samtang si Naphtali kayutaan, para dili mo maglibog. So gi-remind sila ni kaning Deborah, di ba giingnan naman ka pag-gather og 10,000 men of the children of Naphtali and of the children of Zebulun. Kung sa may gibuhat ni Budong. In verse number 7, and I will draw unto thee to the river Kishon Sisera, the captain of Jabin's army, with his chariots and his multitude, and I will deliver into thine hand. Sure na kong daog. Una na giingon sa Ginoo, pero si Barak nahadlok man, di man mo adtog di kuyugan. O daga mga Kristohanon, kanang, sige na pa, pag adto na dito, adto na o, di kuyugi ko, mahadlok man ko. Di ba dagan mga Kristohanon nga, walay kaisog mga igsoon? Nausa ka ni siya pagka-commander ni si Barak. Verse 8, and Barak said unto her,
If thou wilt go with me, then I will go. Babae ra man na si Deborah. Katalawan na aning Barak, aning hitabua mga igsoon. If thou wilt go with me, then I will go. But if thou wilt not go with me, then I will not go. Uy, kamo mga bana ba? Bisag di mo kuyugan sa iyong asawa, pangalagad mo, uy. Mahadlok man ito. Oh, niya, nagkuyog akong asawa, uy. Mahadlok ko, uy. Mahadlok kong noktok god. Mahadlok ko mo approach. Di ba? Ang imong maasawa, imong ibala permi. Tuka kung nalabay tao dito. Una ba una? Sige na. Sinyas lang kung kanang ready na. Nakabanam na kagbarak di ay. Nakabanag barak talawan. Nitalaw bitaw ni siya ani. Pero I believe si Barak, di mo gano'n siya talawan yun. Pero ano, higayuna ba? Mura mo siya nahadlok ni Jabin. Tingali yun kani si Jabin, mga igsoon, pirti yun na ning isuga. Unya, sisira pa. Di ba? Huwag ko na ipakialam sa kinabuhi. Sira. Whatever will be, will be. Tanawa ha? Si Barak, di mo adtog, di kuyugan sa babay. Verse 9. And she said, I will surely go with thee. Notwithstanding, naisabot, ay kuha ang glory, ay kuha ang honor. Tanawa ha? Notwithstanding, the journey that thou takest shall not be for thine honor. For the Lord shall sell Sisera into the hand of a woman. And Deborah arose and went with Barak to Kadesh. Mga igsoon, lisod kayo sabton sa imong hunahuna. Captain of the army. Unya, sa babay lang mga kaigsuonan siya matapos. Una-unaan, nagkisya makapabuhat, anak. Verse 10. And Barak called Zebulun and Naphtali to Kadesh, and he went up with 10,000 men at his feet, and Deborah went up with him. Nikuyog yun si Deborah in town. Verse 11, Now Heber, the Kenite, which was of the children of Hobab, the father-in-law of Moses, had severed himself from the Kenites and pitched his tent into the plain of Zaanaim, which is by Kadesh. And in verse number 12, and they shewed Sisera that Barak the son of Abinoam was gone up to Mount Tabor. Nagikulbaan na sila. And Sisera gathered together all his chariots, even 900 chariots. Tanawa tinaghana. 900 chariots. Kaning chariot mga kaigsunan, able ni mo patay. Bisan pag 10,000 na kabuok diha, agian na nag-chariot, kuyawan na sila. Pag miyong kag chariot mga igsuon, bugat kaya na, lisod kaya na pildihon. Diba? Napay uban chariot na ang iyang ligid na espada. Murag na galingan ba? Nga magian lang ka, napatay ka. Kita na biyatag nabi ay mga salida makita nato mga igsoon. So, kaning chariot 900 mga kaigsunan, 900 chariots of iron, and all the people that were with him from Harusheth of the Gentiles unto the river of Kishon. Priting lapara sa ilang sundalo. In verse number 14, and Deborah said unto Barak, Up, for this is the day in which the Lord hath delivered Sisera into thine hand. Is not the Lord gone out before thee? So Barak went down from Mount Tabor, and 10,000 men after him. So nanguyog na. Tuwa na. Atak na sila mga kaigsunan. In verse 15, and the Lord discomfited Sisera and all his chariots and all his host with the edge of the sword before Barak. So that Sisera lighted down off his chariot and fled away on his feet. Gibiyahan niya iyan chariot ni dagan mga igsoon, nangahurot naman sila. Basta Ginoo kontra di gyud kakadaog.
But Barak pursued after the chariots and after the host unto Harosheth of the Gentiles, and all the host of Sisera fell upon the edge of the sword, and there was not a man left. Why nahabilin? Hurot. Okay, sila lang nahabilin? Si Sisera. So, asa ni padung si Sisera, mga igsoon? At ano na to? 17. O sa Gingos Bible. Howbeit, Sisera fled away on his feet to the tent of Jael, the wife of Heber the Kenite. For there was peace between Jabin the king of Hazor and the house of Heber the Kenite. So dito siya, nidagan siya dito, nya tuaman dito si Jael, mga igsoon, gisugat po siya ni Jael in verse number 18. And Jael went out to meet Sisera and said unto him, Turn in, my lord. Welcome kayo. Turn in to me, fear not. And when he had turned in unto her into the tent, she covered him with a mantle. So gitaguan siya. Gitaguan. So kampante kayo si Sisera. Ay, salamat. Nakaikyas jud ko. In verse number 19. And he said unto her, Give me, I pray thee, a little water to drink, for I am thirsty. Ikaw ba'y dagan? Dagan nga kadlok, mga igsoon. And she opened a bottle of what? Milk. Klupig tong a glass of milk. Kaya kani a bottle of milk yun. And gave him drink. And covered him. Ingon sa verse number 20, again he said unto her, Stand in the door of the tent, and it shall be, when any man doth come and inquire of thee, and say, Is there any man here? That thou shalt say, No. Ay sabahan nga na ako diri. So, gitabunan siya mantel, mga igsoon, tuay gatas dito, inom siya, pagkauman, siyempre giduka. In verse number 21, English Bible, then Jael, Heber's wife, took a what? Dili ni kanang lansang numero 4, ha? Nail of the tent. Nail of the tent. Tingali ang gitason. Kay pangpugong ko na sa tent niya, ilang tent, di man na pareha sa inyong tent, ganyan atong tent, mga igsoon nga, lansangan lang. Dagko ko kaya nga tent. Di ba no? Mo yang gikuha, and took an hammer in her hand, and went softly unto him, and smote the nail into his temples. Dili yun, no? And fastened it into the ground, for he was fast asleep and weary. So he died. Isuga aning Jael, oy. Kaya na ninyo? Tingali, gahagok dito ba? Okay, weary good. Piting kapuya. Unya, mo pa'y pagkainom mo gatas. Lumiyas ka tuog, oy. Diyan, araw. Akausar na ito gihapak, oy. Lansang guna. Lansang, unya, hammer. Awa na. 22. And, behold, as Barak pursued Sisera, Jael came out to meet him, and said unto him, Come, and I will shew thee the man whom thou seekest. And when he came into her tent, behold, Sisera lay dead, and the nail was in his temples. To the ground, good. So, wa nakalihok? Wa nakalihok, mga igsoon. So, disobedience demands deliverance. Pasalamat ang deliverance nga gi-offer sa Ginoo, sure. Bisan pa ang gigamit sa Ginoo, mga kaigsunan, babayi. Ug commander nga talawan. Tanawa, unsay gipanggamit sa Ginoo, partida na kay na. Commander nga mahadlok mo atak. Ug babae, mga kaigsunan nga naras bay. Mo'y gigamit sa Ginoo. Ug babae nga judge. Kadako anang partida. Pero pag ang Ginoo nay mohatag og deliverance, sigurado.
Pero ang ako lang nakita diri mga kaigsunan, ayaw sigig disobey, ayaw sige og rebelde sa Ginoo. Kay ngano man, daghan kay mga taong madamay. Asa man nagsugod ning problemaha, ngano namatay man ni si Sarah, ngano namatay man to mga kaigsunan, to mga sundalo sa kaning Kanaan. Tungod kay ang Israelites, they did evil in the sight of the Lord. Og didto natugyan, tanang gitugyanan sa Ginoo mga kaigsunan when they realized nga sila nalayo na sa Ginoo. Madamay man, mamatay man to. O tanaw mga Kristohanon, kanang gipangdaganan ninyo nga mga iya sa yawa nga mga tao mga kaigsunan, luoy kay na kay madamay man na. Nang tinuod ka nga luwas, awa na ka ng kumpanya na, kalit nagsukarap mga igsoon, inig taod-taod. Madamay ba? Maluoy po mo, ato pa na silang sulwiningon. Kaya pa nakita ninyo, unsay collateral damage sa mga disobedience nga buhaton sa anak sa Ginoo. Kaya nga naman, kinanglamig yun na, deliverance. And when God delivers His people, iyag yun ang kuwaon forcefully. Ug iyang balikan katong nag-oppress mga igsoon. Kaya kung once nga ang Kristohanon maadtos kamot sa kaaway, daog-daogon mo ka. Nya di ba ka matingala? Karon ang mga Kristohanon usay tagag sweldo. Ang mga Kristohanon abusaran og sugo. Ang mga Kristohanon kuan ka ba makaamo ka og among-amungan. No? Kana ba ang ilang giunahuna, ang ilang rang kaugalingon unya daog-daogon ang imong faith. So mga Kristohanon in town mo utong lang. Kay kuan man Christian man ta mo pakita tag testimony. Utong taon si Kristohanon utong kay ngano Kristohanon lagi. Wa pa jud ka realize singgit nas Ginoo oy. Lord, I'm being oppressed. O namoy nay mga lugar sa atong kinabuhi mga igsoon, atong gipuy-an kanang ug asa ta dapit gipang-oppress ta. Naay reason na nganong na-oppress ka. Nga there must be nga nahimo nimo nga disobedience diha sa Ginoo. Cry unto the Lord. Sigurado ang deliverance mga kaigsunan. Unsay insight nato ani? Disobedience leads to suffering. But suffering often awakens repentance. Maka-realize man ka. Israel's cry reveals that God hears even the disobedient when they turn back to Him. Bisag gahig ulo, basta bubalik sa Ginoo, paminawon ka sa Ginoo. Aminaw ta? So ayaw kayo ka-discourage nga disobedient ka. Ay nasag palabi eh. Kay mamunal magyud ang Ginoo mga kaigsuonan. Mamunal gyud ang Ginoo. Ikatulo, katapusan. God's way prevails. Do you believe that God's way always prevails? O susundan na lang? Ngano mangita pa magkag mga madamay sa imong pagkagahig ulo? Nganong imong pamantugutan nga moagi ka og captivity, moagi ka og oppression before you realize nga ang kabubuton sa Ginoo mao ra gyapon natuman? Sukat pa na sa sinugdanan, God will allow you to do what you want just to let you know that His will prevails. His way always prevails. Judges chapter 4 verse 23 to 24 mga kaigsunan, atong basahon ingon sa Bible sa 23, so God subdued on that day Jabin, the king of Canaan, before the children of Israel, and the hand of the children of Israel prospered and prevailed against Jabin, the king of Canaan, until they had destroyed Jabin, king of Canaan. God's will prevail. Kung sa may kabubuton sa Ginoo, nga walay mo oppress sa iyang mga anak. Nga walay magbuot
sa iyang mga anak. Pero nahitabo nga na-under sila kang King Jabin, mga kaigsunan, because they disobey God. O karon nakarealize na sila, nanghayon na sila tabang sa Ginoo, Lord, deliver us. Sa gibuhat sa Ginoo, gipadayon na niya iyang kabubuton. So kung nituman pa lang to sila dayon, di why delay? Pila ka tuig ang delay? 20 ka tuig. Oh, sayunan ka ng 20 ka tuig, mga igsoon. Gimunalan ka sa Ginoo 10 anyos. Unya nakarealize ka 30 na. Sayangas panahon oy. Di ba? Nindot biya ning 20s. Ligon-ligon panlawas na oy. Unya nagsugod kag pabadlong 40 na ka. Pila ka katuig i-oppress. Ha? Ayaw na dito tutugutan, mga igsoon, nga may tabo na. So, ang kabubuton sa Ginoo diara ay Judges chapter 5. Matuman na gigud gihapon eh. Tanawa sa gibuhat nila ha. Then sang Deborah and Barak the son of Abinoam on that day, saying, tanawa mo ni ganahan sa Ginoo, praise ye the Lord for the avenging of Israel when the people willingly offer themselves. Nagsugod ang deliverance sa dihang nakita sa Ginoo kasing-kasing sa mga Israelites that they are willing to offer their life to the Lord. No, ang disobedience din man nagsugod sa dihang imo nang gihikaw ang imong kinabuhi sa Ginoo. You don't want God to use you. Masuma sa mga Kristohanon karon, maguo lagi imong kinabuhi lagi kung dili ka magpagamit sa Ginoo. Unya willingly pa jud. Dili nga imo lang i-try ba? Suwayan nato ning Ginoo be, suwayan nato ning giingon ni pastor. Ayaw suwayi ang Ginoo. Kay sigurado na iyang paagi. Mo ni ganahan sa Ginoo. Mo ni ang kabubuton. Sa musugot kag sa dili, moabot ra gyud gihapon ka ana. Kaya tanawag masakit na ka, di ba? No, sige na kagsampit Ginoo. Pero nganong ipaagi para pamanimog sakit? Nganong ipaagi pamanimog problema para makahinumdum kag Ginoo nga pwede naman diretso? Hello. Pwede diretso kag tuman ba? Nganong napa may opresyon? Verse 31. So let all thine enemies perish, O Lord. But let them that love him be as the sun when he goeth forth in his might. And the land hath rest how many years? 40 years. Sobra yun. So, nahurot ang ilang mga kaaway, ug walay nahabilin mga kaigsunan, and God gave them 40 years of rest. Kaanindot kinabuhi kung naatas Ginoo. So ang mensahe sa Ginoo diri ba? Ang Ginoo ang atong kapahulayan. Ngano magsige man tagdagan palayo niya? Tanawa atong dagway gipangkapoy na. Balik tas Ginoo mga igsoon. Paduol tas Ginoo, ayaw palayo sa Ginoo kay way kapoy diha. Bisag pila pa nakatuig. Ang Ginoo kanunay nga nagamping, nagpangga sa iyang mga anak. Sa insight ani, despite Israel's disobedience, God raised up Deborah, babay, Barak, Talawan, and Jael, housewife, to accomplish His plan. Usa na siya ka timailhan mga igsoon nga it doesn't matter who. The most important thing is ang Ginoo. It doesn't matter mga igsoon kinsa ta. Ang Ginoo perfect ang iyang plan. Ang iyang plan mo kinahanglan ma-accomplish. So, disobedience delays blessing, but it cannot derail
God's sovereign purposes. Mapadayon ra gyud gihapon. Malangay lang. So ayaw sige buot-buot kay makalangay man na. Hello? I-allow man na sa Ginoo kay na may permissive will. But it doesn't mean nga gitagaan ka sa Ginoo permissive will, usbo na niya iyang will. Nasabtan na to? Ang iyang will magpabili na nga maog yun na'y mahitabo at the end. So ang katong permissive will mga igsoon, imo tong kaugalingong wilderness nga gausik ka sa imuhang resources, gausik ka sa imong kusog, gausik ka sa imong panahon, mubalik ka naman gihapon dito sa kabubuton sa Ginoo. Unsa may nasayang? Kadako sa nasayang. Ug ang nasayang mga igsoon, it cannot be recovered again. It's wasted. Mabalik pa bang edad? No? Money, ato na makuha balik. Pero, ang edad, uy, mabito na hunong na mo sige gingon na after 5 years na akay mahimamat dito, kumusta ka? Maulang gyapon, hunong na mo ana, uy. Bakak man na, mga kaigsunan nga maulang gihapon, napunan ka kag 5 ka tuig. Naghinay kag kaupaw na imong buhok. Nagkakunot ka na imong agtang. Oh, come on. Nagkahanap ka na imong pananaw. Nagkasakit ka na imong tuhod. Mo na problema, wa na to gitanaw. Lahi gyud ang imuhang kanang kuan kanang panuhod mga kaigsunan yan, 20 anyos pa ka kumpara nga 50 anyos na ka. Lahi oy, ang ato na lang utok ba gadako ba? Pero when you execute what you need to do, makaingon ka oy lahi argyos kusog ning batan-on ta oy. Mo na samtang batan-on pa mo, ihatag na sa Ginoo ang inyuhang kusog. Kay mao nang panahon na gipangayo sa Ginoo nimo para iya kang panalanginan mga kaigsunan. In closing, disobedience might slow things down, but God's deliverance is certain. Sigurado gyud. So, let go of disobedience, trust Him, and victory will follow. Mao ni gisige na to gukod, mao na nagpalayo tas Ginoo because we want to succeed in life, which is absolutely wrong. Sayo kayo. Gipalayan nimong simbahan nga naa ka diha nagkuhag source of knowledge about God. And the more knowledge you could get from God, the more opportunity you have to use it and be blessed. Without knowledge, how can you serve the Lord? Mangita na ka kanang mangita ra kag imong pamaagi kung saon nimo pagpangalaga ng Ginoo, di na madawat sa Ginoo. It should be from the knowledge diha sa pulong sa Ginoo. Kay naa diri ang acceptable sa Ginoo mga igsoon, other than what is written here, dili na in taon madawat sa Ginoo. Oy, it should be based on what is written. Ang simbahan, it is written unsaon na to ang simbahan pagtrabaho, nahisulat na. Unya wa kay tuntuon mga igsoon. Mo na sige kag reklamo unsa man si pastor eh. Mo nagsunod ra ta. Wa ta nagbuhat diri mga kaigsuonan ug kanang wala nato nakita sa Bible, even the tent making. Naana sa Bible, not all churches are doing it. But I don't believe nga kita ra. Wa jud ko nituo nga kita ra. Naagi mga tao nga nisunod sa anak nga pathway. Kay depende man gud as Ginoo gud unsa ilain niya sa tao nga iyang gibutang diha. Nya mo man ay gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing. So mo na ako ipasa ninyo. Alangan man ako una ni. So kung mutuman ta ana mga igsoon, diha ta kakitag kadaugan. So how many times na, how many years na nga imong gibuhat, you do it your way. And what jud mo nag-evaluate mga kaigsunan unsay outcome sa imuhang pagbuhat-buhat sa imong kaugalingon? Nangalagas na ganang uban sa siging disobey? Nakay jud magtuo nga
Naghawa ra to sila gipanangtang sa Ginoo mga igsoon. Ug sa dihang ayagon sa yawa, kay ayagon gyud na sa yawa ang buluhaton sa Ginoo, inigayag mga lagpot gyud na kanang mga disobedient people. Kay wa man sila nakakupot. So katulang nga may sugon nga nagsunod sa Ginoo mga igsoon, mao to gyud mo pabilin gyud. Mao gyud mo pabilin. So ako pa ikaw kabubuton ra magyud gyapon si Ginoo matuman, sundan na lang. Para walay delay, mahitabo. Ug sa dihang nakadisobey na ka, na ay deliverance, andam ang Ginoo mga igsoon, sigurado ni certain mga igsoon, balik na sa Ginoo. Pangayag pa sa ilo, Lord, sorry kay Lord, musunod na ko nimo. Bisag wa ko kasabot, certain man. God's way is sure. So, stop disobedience, salig sa Ginoo, para makita nato ang kadaugan. Not only sa church, but we can see victory in our individual life. Kaya di man pwede nga mahimong madinaogon ang simbahan, pero wala nagbadinaogon ang matag pamilya. Naaman diha una ibutang sa Ginoo ang kadaugan individually. Unya sa dihag kita nagpundok na ta, what a victorious church. Ako di ko mohunong mga igsoon og imagine nga kaning simbahan na mga proprietors ni na diri. Mga tag-iyag negosyo mo na diri. Wa pa na ninyo nakita mga kaigsunan, but I will never stop dreaming nga mao nay mahitabo aning simbahan na. We are the tent makers. So hangtod nga dili na nimo i-accept, hangtod nga di na nimo i-adapt, di na mahitabo nimo. Hangtod nga dili na nimo ibutang sa imong kasing-kasing, di na mahitabo sa imo. So I hope mga igsoon nga imo nang i-embrace. Hello? Unya kay na delay naman ta. Pero na deliverance ay kabalaka. Na delay na ta. Pero na may deliverance. So duol tas Ginoo, it's not too late. It's not too late. All right? Every head bow. Every eye closed. Heavenly Father, once again, Lord, we are so grateful sa imuhang panalangin sa binsahe. Salamat kay Lord sa kinabuhi ni Deborah, Barak, and Jael. Bisan pa man, Lord, sa mga gipanggamit nimo to oppress your people, na ay nindot kaayo nga lesson nga among makatunan. And please help us, O God, to apply it in our lives, that we will never allow ourselves, Lord, to disobey you again. Bless your people, dear God, with courage to obey. I know that obedience is a battlefield. Naadiha, Lord, ang gubat. When we begin to obey you, the devil will declare war to us. But help us, O God, to be brave enough to continue obeying your voice, because we believe that it is you that will fight for us. You will assign people, even your angels. You will send it for us, O God, to defend us, to fight for us. So I pray, dear God, that you will help us to focus on our job, which is the gospel ministry. So please help your people nga dili sila ma-bothered, ma-troubled, nga ma-mix up nila, Lord, ang ilang problema o ang ministry. Kaya ang ministry, dili yun siya mo'y source of problem. But rather, ministry is our source of blessing. So thank you so much, O God, even in this invitation this morning. Please bless the altar for your people. Let them come with a pure heart this morning, O God, praising you, honoring you this morning. This is for your glory. In Jesus' name we pray. Amen.